Magpaparenovate ka ng bahay? Para sa'yo, ang video na to. Talk Talk! Renovation hacks you should know! Hack number 22! Nakakatawa kayo ng umaga, I was at the hardware. And nag-uusap yung isang client and yung isang staff sa hardware. Kasi minsan tumatanggap sila ng mga minimal works. Ganyan. So, ang dami na tumatakbo sa kanila ngayon para mag-repair ng leak, magpa-waterproof, magpagawa ng basta anything na nasisira ngayon or nangyayari ngayon sa bahay na because of the heavy rain. In fact, ganyan din yung problema ko kasi sobrang daming inquiry sa page natin ngayon na gustong-gusto nila magpa-repair or magpa-waterproofing ng mga slab and roofs nila. And that, my friend, is the reason why we are taking this video. Today, we are going to talk about tips on how to contain water leak while the rain is ongoing. Here are the 4 emergency tips para ma-contain yung water leak while the rain is ongoing. Number 1, syempre, patayin muna natin yung mga power source o yung mga power, yung kuryente. So, syempre, tanggalin sa saksak yung mga nakasaksak na appliances. Kung kaya natin na ibaba muna yung main breaker, kasi kung may water na sa area, ganyan, patayin na muna natin yung main breaker para sa safety. Diba? Syempre, water and electricity, sobrang unsafe. So, number 2 naman, relieve water pressure. Kasi for example, meron kang ceiling na medyo napopondohan ng tubig. So, ang gagawin mo best is butasan ng konti para lang umagos na yung na-catch niyang water, umagos na para hindi na ma-damage all throughout the ceiling. So, minsan ginagawa yan sa ceiling na fiber, Physem board yung mga ceiling, ganyan. O kaya naman kapag may mga trapal kayo dyan na nagpo-contain na nagsasalo na ng water, pwede yung butasin muna para at least diretso na yung water pababa. Hindi na siya makaka-damage sa entire ceiling. Number 3, set up a splash-free catchment. Pamilyar na pamilyar tayo mga Pilipino dyan. Kunin na ang mga timba, ang mga planggana at sahuran, ang mga tumutulong area ng bahay. Yan. So, pero dahil kailangan splash-free siya, dapat lagyan nyo ng basahan all around to make sure na yung splash nga ng water galing sa tulo ay hindi nakakalat sa sahig. At saka lagyan nyo rin siya ng basahan sa bottom nung planggana para naman yung ingay ng pag-drip ng water, pagtulo ng tubig ay hindi nakakaabala rin sa atin. Number 4, syempre, i-protect natin, protect our wooden furniture. Dapat kasi, yun yung mga appliances also, i-protect natin sila by elevating them to a higher area and i-move natin sila dun sa mga area na walang water leak. Ayan. So, for example, in this wall, may leak, make sure natin na walang mga furniture na masisira dito, di ba? Kasi water and moist can definitely damage our furniture. Pati yung mga mattress natin and yung electrical appliances natin, i-move natin sila to a different or another location para mas safe sila. Siyempre, tapos na tayo sa sisihan kung ba't hindi kayo nagpa-waterproof or nagpa-repair during the summer season. Here, I am going to give you quick fixes, temporary fixes, kapag nagkaroon ng short break sa pag-ulan. Number 1 that you can do kapag may dry spell for a moment, like for an hour or 2 hours of the day, usually during the noontime, diba? Pwede nyo yun gawin. Number 1, mag-apply kayo ng self-adhesive flashing tape. Ito yung mga klase ng tape that can work on the metal. So, yung mga gaps, yung mga rusted na bubong, pwede niya temporarily i-apply yung flashing tape. Number 2, emergency waterproof sealant. Ito ay effective lamang dun sa mga hairline cracks or yung mga maliliit na screw sa bubong ninyo. You can apply this kapag medyo nabawasan or huminto yung ulan, mag-apply kayo ng sealant doon. So, water sealant, waterproofing sealant. Of course, Pilipino tayo, maparaan tayo. Ang huli at pinakamadaling fix sa anumang issue na hindi mo na kailangan pumunta ng hardware ay ang magtrapal. So, mga lumang tarpaulin, mga lumang trapal, pwedeng-pwede natin yan ipang-cover dun sa mga area na kung saan pinaghihinalaan natin nang gagaling yung leak. Naturally, malalaman lang naman talaga natin yung kondisyon ng bahay natin leak-wise kapag malakas na yung ulan, di ba? So, that's your huge opportunity para i-mark na yung mga areas na may leak. Para kapag okay na yung weather at meron ka ng planong, meron ka ng chance makapagpa-renovate or makapagpagawa, alam mo na kung ano yung mga dapat mong ipagawa kasi na-mark mo na during the rainy
rainy season. Yes, it's very important for the contractor to know the history of your house. So, as the owner, better din na may knowledge, may full knowledge ka talaga sa ipapagawa mo. Ano ba yung mga permanent fixes? Yes, eto na. So, kapag okay na yung weather, okay na ang lahat, eto na yung chance para ipagawa mo na kung ano yung mga dapat ipagawa sa bahay mo. Number 1, If your roof is already damaged, completely change of roofing na tayo. Number 2, pwede nating ipagawa is yung mga gutters, yung mga wall flashings. Ipa-fix na natin yon, ipasilat na natin yon lahat during the dry season. yes. Number 3, waterproof. Waterproof mo na yung bubong, yung ceiling, waterproof mo na yung walls. Kasi it's the time then, it's the best time din para ma-positive waterproofing mo na yung wall mo. And then, negative waterproofing mo siya. And then, totally magiging waterproof na yung bahay mo. Diba? And again, you cannot force contractor to fix your waterproofing issue during the rainy season. Exactly. Pero we can come in kapag dry season na ulit. And as your friendly neighborhood contractor, pwede nyo kaming i-contact after the monsoon, and we can help you with your water leak issue. That's it. Thank you for watching. Now you